Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Senator Lacson. In-interview siya ni Tonying Taberna at kasama niya sa 2x2 na programa. May sinasabi siya na behind the scenes, misteryo. Bakit sinibak? Kasi sinibak si General Torre. Kasi yung rason nga napulkong parang pwede pa naman sanang mapalampas yun eh. Kaya lang, ano ba talagang nangyari? Behind the scene, misteryo, dapat alamin. Na maraming nagulantang, maraming nagtatanong bakit na lang siya gasto unceremoniously relieved. Despite sa magandang pinapakita niya, magandang nasimulan niyang reforma, bakit siya sinibak ng ganun-ganun na lang? Okay, pakinggan natin itong payag ni Senator Lacson. Ano nangyari rito? Kung yun lang talaga ang dahilan, sabi nyo nga, kung yung mga behind the scene, hindi naman natin nalalaman pa yun. Pero kung ito lang yung what is publicly discussed na rason ng pagtanggal sa kanya, sapat ba yun? Kung kayo po yung commander-in-chief, sapat ba yung kasalanan na yun ni General Torre para unceremoniously tanggalin siya? Sabi nyo nga, ang ganda ng dating sa tao ng mga ginagawa ni General Torre. Ang rating ng PNP ngayon, trust rating ng PNP ngayon ay napakataas. At hindi lang yun, pagka may bumabaril sa Pangulo, itinatapa yung katawan niya sa bala yung kanyang katawan. Sapat ba yun? Sapat po ba yun, Senator? Kung nakapag-usap, kung nagkaroon ng komunikasyon at na-resolve internally, sana gano'n ang nangyari. Kaya nga sabi ko, hindi natin alam ano pa ba yung mga underlying na mga circumstances, ano pa yung mga nangyari in between. Yun hindi natin alam. Ayun, yung misteryo. Kasi yung Napolcom issue, yung relieve, reassign ng number 2, pwede daw yung mapag-usapan eh. Kaya hindi sapat na dahilan pala yung isa lang yun. Kaya lang, mayroon pang underlying reasons behind the scenes. Ano kaya yun? So yun ang i-discover natin. Bakit siya biglang sinibak? Ang alam lang natin, ni-reverse ng Napolcom, tinindigan ni General Torre, yung mga nangyari pa, mga behind the scenes na pangyayari, hindi na natin alam yun. Opo. Mahirap pag-speculate. Pero kung ang usaping yung ni-reverse at hindi sinunod, medyo mabigat yun sa isang organization kasi mawawala yung cohesiveness eh. Kasi kailangan maganda yung relasyon ng Napolcom sa Philippine National Police. Tama rin si General Torre, narinig ko yung pahayag niya eh. Ang requirement lang para sa promotion, Civil Service Commission eh. Kasi ang mga police, kumuha ng Civil Service eligibility eh. Kami nga pagka yung ipopromote, kukuha ka ng clearance sa CSE eh. Actually, wala naman talaga yung Napolcom. Parang added layer pagdating sa... Kasi policy making body ang Napolcom eh. Yes. Oo nga. Pero alam mo, may mga resolutions, may mga memorandum. Ang nangyari sana, nagpalabas na lang ang memorandum ang Napolcom addressed to the Chief PNP na i-rescind yung order. Kung whatever reasons there are, na hindi yung ni-reverse antimano nang nalagay naman on the spot si PNP Torre. Kasi kung ako rin si Del Torre, parang nahamon yung aking leadership na ni-reverse ako na hindi ako yung nag-rescind ng order kasi yung order manggagaling yan sa Director for personnel Directorate for personnel. Sila magpapalabas ng order. Sila din dapat. Saka yung pong Senator Ping, yung binanggit niya na siguro paniniwala niya ito na ang kanyang kapangyarihan tungkol dun sa reshuffle ay nag-emanate from the commander-in-chief. Para may ganung esensya siya na sinabi. Hindi ba mas madali na tinawagan ni ES si General Torre, General Torre,
tigilan mo yan ha, sumunod ka na lang sa Napolcom. Para tapos na ang istorya, kung yun lang talaga dahilan ha. Yeah, sabi ko nga, hindi natin alam pa kung ano mga pangyayari sa loob eh. Opo. Kung ano pa yung mga nangyaring komunikasyon nila, kung ano nangyaring pag-uusap. Hindi na natin alam yon. Ang saklaw lang ng kaalaman natin, kung ano yung nabasa natin, kasi public knowledge naman yon, na yun nga, ni-reverse. Nagulat din tayo, ni-reverse ng Napolcom yung order. Pero nakikita ko rin yung wisdom sa pag-reverse. Kasi nga, command group yun eh. Siguro kung yung ibang official lang, yung mga regional directors, ni-reshuffle mo, siguro wala masyadong issue. Pero yung second in command, member ng command group, ako talagang pinaubaya ko yun sa Malacanang eh. Talagang hindi ko yung pinakailaman. Meron nga akong magsiayo kong i-appoint. Wala na, hindi ko na pinakailaman kasi prerogative naman ng Pangulo yun. Na sa akin at the very least, bago niya ni-reshuffle, sana nakitao po muna. Opo. Okay. Senator Ping, andyan na yan. Okay, so punta natin yung mga misteryong dahilan, ano? Si Senator Amy, may sinabi siya na maingay daw si Torre, ay yung pamumuliti ka ba? Yung para ang dating pinagkakalandakan na yung pagkakandidato sa 2028 kung hindi man presidente, vice presidente, at may mga umalma, yun ang kay Senator Amy. Posible kaya yun. Si Attorney Guanzo naman, sabi niya, baka dito siya tinamaan, sabi niya, ipinakita ni Attorney Guanzo yung convoy ni General Torre sa isang lugar na pinunta ni General Torre. Grabe ang convoy niya. Parang presidente o baka sobra pa sa presidente. Daming motorcycle riding policemen na parang advance escort niya, then mga police cars. Yan, ang daming police car, then dumating siya, bumaba siya, grabing tikas niya na lumakad, kaway-kaway. Ayun, sabi ni Atty. Guanzo, baka isa yun pa. So ano pa kaya? Mga underlying, behind the scene, misteryo. So tuklasin natin. Nakakagulat talaga ang nangyari kay General Torre, at ako medyo naawa na rin ako sa kanya. In fairness, maganda naman sana yung mga reformang ginawa niya na sa PNP, biglang natigil. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Excuse me. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa kape ng Col Garciano, mauna ni ang iyang kape nga tulo na katuig apandagan og bunga. So karon nagpalit mi sa iya og seedling, kada isa ka punuan tag 25 pesos ang kada usa. So tulo na siya katuig apandagan gyapon og bunga. Og karon mo na ni ang seedling nga among pagapaliton. Nindot kaayo nga seedling tag 25 ang kada usa ani. So 2,750 ang seedling nga among gipalit tag 25 pesos ang kada isa. So kuan gyud daghan gyud kaayo. Sulo ko kana kuno. Wala makauno ay gigit ang buko. Dagan pagid nga seedling ang bilin. Karon mauna ni ang bayad sa among napalit nga kape nga 2,750 69,000. So mauna na siya si Uncle. Sige, salamat kayo sa inyo pagdungan og palit sa akong seedling. Salamat sa kasir o ginaot ang Ginoo nagay magpanalangin sa inyong tanan sa atong mga tanom, mga kape. Daghan ginang kape sa inyo diha sa mga sitio Malipayon.
Salamat. Salamat kay Col. So karon mo abot na gyud ang kape na Uy, lang among bay, gipalit. wala si Buini Rosat. Sakyan, katanong ka sa kape. Naglabaw sila, katanaw sa video. Salamat kayo.